Kaya gumama, palaging positive lang sa mga video na ginagawa. Hi mga tomo, today is August 16 and birthday ko rin today. 45 years old na po ako. So, papunta ako sa isang hot spring resort para sa aking solo travel. So, just like last year, ito yung hiniling kong birthday gift sa asawa ko at saka sa mga anak ko, yung magkaroon ako ng isang araw para sa sarili ko. So, yun, sa malayo sana dapat talaga yung plano ko sa Tokyo, kaya lang nagkaroon ng mega quake alert, diba? So, hindi na ako tumuloy and pinag-isipan ko rin kung tutuloy pa talaga ako. Pero kahapon, na-lift na nga yung alert and okay naman. Pero dito na lang ako nag-book sa malapit sa amin na 1 hour drive sa Gamagori. And then, ayun, samahan niyo ko. Yung hotel ko, yun yung nasa taas ng bundok. Kasi skyline yung dadaanan ko. So, itong dinadaanan ko, ito yung tinatawag nilang skyline. Isa rin tong tourist spot dito sa Gamagori. At nandito na nga ako sa tuktok. Ayan, may pagsundo pa nga yung staff. Tinanong nga niya ako kung Pilipina daw ako. Sabi ko, oo, kasi Pilipina daw yung nanay niya. Sabi ko, ay, kaya palang gwapo mo. Napaka-warm nga ng pag-welcome nila dito at first time ko maka-experience ng ganito. Yung may patunog pa sila kapag may guest. Kagabi nga lang ako nag-book nito at yung bayad na rin ito sa credit card ko. Tapos ito nag-rent na rin ako ng yukata. Wala na talaga akong mahanap na ibang hotel kasi nga holiday pa ngayon dito sa Japan, Obong Yasumi. Tapos kung meron mang bakante na, pakamamahal. At ito na nga yung pinakamura sa mga nakita ko, kaya dito na ako nag-book. Dito nga sa second floor yung room ko. Actually, napakalit lang itong hotel na ito. Hanggang 4th floor lang siya. At parang galaxy nga yung team niya kasi nasa tuktok siya ng bundok at napakalapit lang sa sky. At maganda dito kasi nakikita sa monitor kung bakante ba yung kanilang hot spring bath. Ayan, nakikita dyan. So, ayan. Super liit lang niya. Pang-isahan lang siya talaga. So, pagpasok ng pinto, ayan na po siya kakat. Ayan. Sakto lang sa isa. So, ito lang yung available room na nakuha ko kasi nga the night before na ako nakapag-book. Ito sa kabilang side yung toilet. So, ayan. Ganyan lang siya. Wala siyang bathtub. Dito sa labas yung lababo ko sa kapag niya mag-toothbrush. Ayan. So, ayan yung bed. And mountain view. May aircon and my TV. Ayan, meron silang patsaa dyan. And may ref din with free mineral water. Oh, grabe yung natakot ako kasi paakyat siya ng bundok, parang papunta sa Baguio. Nasa pinakataas talaga siya eh. Tapos ayun, nagrenta rin ako ng yukata na isusuot ko ito. Bali 1,100 yen yung rent nito. Medyo mahal siya dun sa ibang hotel kasi 500 yen lang eh. So, special kasi to, yung free nila is yung ganito, pantulog. Ito, wala lang. Feel ko lang magsuot ng ganito. Pang emote. Ayan. So, ayan lang. Bali, magpapahinga lang ako saglit. Tapos, explore ko yung place. And then, nagpa-schedule ako ng dinner. 7 o'clock pa yun. So, nasa 4:30 pa lang naman. May time pa ako. Maliligo muna ako sa large bath. Tapos, mamayang 10 p.m. nagpa-schedule rin ako ng private bath. Tapos, bukas na umaga naman doon ako sa open air bath. So, susulitin ko lahat ng hot spring nila dito. So, ayan, may binunod dito.
sila dito. Oh. Sila parang terrace dito. Ang sarap nga tumambay at dito nga ako medyo nagtagal. Wala na talaga ako ibang gusto sa birthday ko kung hindi isang araw na pahinga na sarili ko lang yung iisipin ko. Kakain ako ng masarap na hindi ako yung magluluto. Makakapagmuni-muni ako sa buhay ko at magbubuhay prinsesa kahit isang araw lang. Tingnan natin yung outdoor bath nila. Located dito sa 4th floor, yung pinakamataas. At sakto nga walang tao pagpasok ko, kaya ayan, nakakapag-video tayo. Kaya naman naisip ko, ika-cancel ko na lang yung pinareserve kong private hot spring kasi 3,300 din yun. Sayang, diba? Eh, dito solo ko naman ngayon, kaya ngayon ako maliligo dito. Excited na ako magbabad kasi tingnan nyo naman yung view. Swerte ko ako lang mag-isa. Ayan yung view natin. Hindi sa palis. Ito talaga yung stress reliever ko, yung mga hot spring dito sa Japan at saka sauna. Kaya lang walang sauna ngayon dito, sayang. Natatanggal talaga yung pagod ng katawan ko, hindi lang yung pati yung pagod sa isip ko kasi nare-relax, kaya maganda rin to sa mental health talaga. Naniniwala talaga ako dun sinasabi nilang nature heals. Para kiramdam ko kasi nare-release ko yung stress ko, tapos nare-reset ako. Grabe, nakaka-fresh talaga ang onsen. Tingnan nyo naman. Ang sarap dito. Sarap ng hangin. Medyo maampun ng konti. Hindi na ako bumalik sa room ko at maglilibot-libot na lang ako kasi malapit na rin naman yung aking dinner. Ito nga yung lobby, tapos meron din sila rito souvenir shop. Hindi nawawala sa mga hotels yung mga ganitong souvenir shops para dito kayo bibili ng pasalubong. So hanggang Magori sikat sila sa mga mikan o yung oranges, kaya marami dito mga snacks na gawa sa mikan, kagaya nito. Alam nyo, nag-enjoy ako mag-travel kasama yung family ko, pero iba rin talaga kapag nagka-travel ako mag-isa. Iba talaga yung feeling, ang sarap sa pakiramdam din. Ano kaya ito? Ito yung parang activity area nila. Meron silang mga dyan, craft making, ganyan. Tapos dito merong ito, cup noodles, meron silang mga drinks dito. Vending machines. Ayan, mamaya inom tayo yan. Beer. Ito, may mga pulutan din. Ayan, mga snacks. Ayan, may bilyar din sila rito. Tsaka may karaoke din. Ayan, masarap sana mag-stargazing dito. Kaso, makulimlim. Parang uulan. Ayan, tatambay muna ako dito. Sobrang grateful ko talaga sa asawa ko at sa mga anak ko kasi pinapayagan nila ako magganito kahit na sa special day ko lang. So, ito lang talaga yung gusto ko. Ayoko na ng any material things na regalo. At habang nandito ako, yung mga ama ko ay magbabanding din sila. So, kakain daw sila sa labas. Siyempre, hindi naman pwedeng ako lang kakain ng masarap dito. Kailangan sila din para hindi ako mag-guilty. Dinner time na nga. Ewan ko ha, bakit parang walang tao masyado. Hindi ko alam kasi Friday ngayon, pero holiday pa naman kasi, so dapat maraming tao siguro. Doon sila sa isang restaurant. Ewan ko lang, hindi ko sure. Japanese Kaiseki Ryori ngayong dinner dito sa nakuha kong plan. Kasama na rin yung breakfast bukas. So para sa akin, saktong-sakto lang kapag solo ako nagta-travel yung Kaiseki Ryori. Mas bet ko siya kesa mag-buffet kasi parang ayoko mag-buffet kapag mag-isa lang.
At syempre, dahil birthday ko naman, nag-order ako ng isang glass ng plum wine para masarap ang tulog ko mamaya. Ang sarap talaga ng feeling kapag pinagsisilbihan ka, diba? Kasi ito yung ginagawa mo araw-araw kapag nanay ka. Kaya huwag tayo magigilty mga nanay. Kung gusto mo minsan mapag-isa, kumain ng masarap, go, deserve natin yan. Ano ba naman yung isang araw sa isang taon, diba? Maganda talaga sa akin yung naidudulot ng pagsusolo travel. Kasi feeling ko, nag-grow ako bilang isang tao, bilang isang individual, hindi lang bilang isang nanay. Meron din akong ibang buhay. Or should I say, isang side ng ako. Hindi lang nanay, hindi lang asawa. Iba talaga yung nagagawa ng self-love. So, 3 years ago ako nag-start. Pandemic yata yun, 2021, natatandaan ko. Nagbago talaga ako ng mindset. Nung time na yun, sobrang busy ko. Ang dami kong customers, ang dami kong orders palagi. Pero pagod na pagod ako at feeling ko ay drain na drain ako. Yung araw-araw na lang, paulit-ulit yung ginagawa ko. Pag-aalaga sa mga mag-aama ko, tapos yung trabaho. Wala man lang oras sa sarili ko. At parang naramdaman ko talaga na hindi na ako masaya sa ganoon. Kaya simula nung sabi ko ay mamahalin ko na yung sarili ko, unahin ko na rin yung sarili ko. 記念日を迎えるお客様がいらっしゃいます。おめでとうございます。 Meron daw nag-celebrate ng anniversary na couple dito. Napaka-romantic. Pinatay pa talaga nila yung ilaw. So, ayun nga, back sa kwento ko. Since then, ayun, nag-slow down na talaga ako sa trabaho at nagbigay na ako ng time sa sarili ko. Totoo nga pala yung self-love na tinatawag nila, no? Kasi pag minahal mo yung sarili mo, talaga magiging masaya ka. Hindi mo nahahayaang masaktan ka, hindi mo nahahayaang mapagod ka. So, inabot nga ako ng 40 years of age bago ko na-realize yung ganun. Kaya totoo talaga yung sinasabi nilang life begins at 40. Doon ka na mag-uumpisa mag-isip na mas gusto mo na lang ng simpleng buhay. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng mga tao. Hindi na rin ako nangangarap ng pagkataas-taas. Dahil alam ko na magiging kapalit nun na yung oras ko. Yung oras ko sa pamilya ko. Ayoko mamatay ako na may regrets. Kaya nag-set ako ng priorities ko. Hindi baling hindi na ako yumaman. Tama na sa akin yung meron kaming sapat. Kung ano man yung meron ako ngayon, lubos ako nagpapasalamat. Thank you for watching, Mama Tomo. See you sa part 2. Sa kanila ay maging inspirasyon. Hay Mama Tomo, sama-sama tayo magtutulungan. Sana lagi kayong nandito.